Kinumpirma ng Mazda Philippines, paparating na ang mga plug-in hybrid. But tomorrow won't come for us. Kinumpirma ng Mazda Philippines na malapit nang idagdag ang mga plug-in hybrid models sa kanilang hanay ng mga hybrid electric vehicle. Ang anunsyo ay ginawa kasabay ng paglulunsad ng all-new 2027 Mazda CX-5. Sa harap ng mga miyembro ng media, sinabi ni Mazda Philippines President at CEO Steven Tan na ang mga plug-in hybrid electric vehicle o PHEV ay inaasahang magiging bahagi ng kanilang lineup sa loob ng susunod na isang taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na multi-solution strategy ng Mazda. Nakatuon ang estratehiyang ito sa paggamit ng tamang teknolohiya sa tamang panahon upang matugunan ang partikular na pangangailangan ng bawat market. Habang mabilis na lumalawak ang paggamit at pagtanggap sa mga electrified vehicle sa mga bansang gaya ng Pilipinas, sinabi ni Tan na dumating na ang tamang panahon upang ipakilala ng Mazda ang plug-in hybrid technology bilang karagdagan sa kanilang kasalukuyang mga M-hybrid model. Anong Mazda PHEV ang posibleng dumating sa Pilipinas? Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng detalye ang Mazda Philippines kung aling partikular na plug-in hybrid model ang kanilang ilulunsad sa bansa. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang global lineup ng Mazda, may tatlong posibleng kandidato: Mazda CX-60 PHEV, Mazda CX-80 PHEV, Mazda CX-90 PHEV. Ano man ang mapiling modelo, pare-pareho silang gumagamit ng 2.5-liter PHEV powertrain. Ang powertrain na ito ay binubuo ng 2.5-liter Skyactiv-G gasoline engine na may direct injection na gumagawa ng 192 horsepower at 261 Nm ng torque. Nakakabit naman dito ang isang 175 horsepower electric motor. Kapag pinagsama ang output ng gasoline engine at electric motor, umabot ang kabuuang power output sa 327 horsepower, habang umaabot naman sa 500 Nm ang maximum torque. Mayroon din itong 17.8 kWh lithium-ion battery na nagbibigay ng all-electric driving range na humigit kumulang 62 kilometers batay sa WLTP testing. Ibig sabihin, para sa mga maiikling biyahe sa loob ng siyudad, maaaring gamitin ang sasakyan sa electric mode nang hindi kinakailangang patakbuhin ang gasoline engine sa lahat ng oras. 8-speed automatic transmission. Katulad ng iba pang modelo sa Mazda Large Product Group, gumagamit ang PHEV powertrain ng multi-clutch 8-speed automatic transmission. Hindi lamang ito idinisenyo upang maging mahusay sa power delivery, layunin din itong magbigay ng tinatawag ng Mazda na rhythmic gear changes, na kahawig ng pakiramdam na nararanasan ng mga driver sa isang manual transmission. Bukod dito, nakatutulong ang transmission sa mas eksaktong pagsasama ng power mula sa gasoline engine at electric motor sa iba't ibang bilis ng pagmamaneho. Dahil dito, hindi lamang fuel efficiency ang layunin ng Mazda PHEV. Nais din ng kumpanya na mapanatili ang kanilang kilalang driver-focused driving experience kahit electrified na ang powertrain. Posibleng panahon na para sa Mazda CX-80 dahil mas mataas ang presyo ng 2.5-liter PHEV powertrain kumpara sa ibang powertrain ng Mazda, maaaring maging magandang pagkakataon ito para sa Mazda Philippines na ipakilala ang CX-80 nameplate sa bansa. Mahalagang tandaan na ang 3.3-liter M-hybrid inline-6 ng Mazda ay nakikinabang na sa zero tariff arrangement sa ilalim ng JEPEPA, kaya maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pricing kapag PHEV technology na ang gagamitin. Sa tatlong posibleng modelo, maaaring ang CX-80 ang pinakaangkop na magkaroon ng PHEV powertrain. Ang CX-80 ay isang 3-row family SUV na pinagsasama ang driver-focused character ng Mazda at ang pagiging praktikal para sa pamilya. Dahil dito, maaari itong magkaroon ng malinaw na pagkakaiba kumpara sa CX-90, hindi lamang sa marketing, kundi pati na rin sa positioning ng produkto. Posibleng presyo ng Mazda CX-80 PHEV. Kung magdedesisyon ang Mazda Philippines na dalhin ang high-spec version ng CX-80 gaya ng kanilang karaniwang ginagawa sa kanilang mga modelo, posibleng mailagay ang presyo nito sa kaparehong level ng kasalukuyang CX-90. Maaaring nasa 3.8 million pesos hanggang 3.9 million pesos ang posibleng presyo nito. Siyempre, hindi pa ito opisyal na presyo at maaaring magbago depende sa magiging specifications, taxes, tariffs, equipment at final positioning ng Mazda Philippines.
Posibleng pagbabago sa CX-90 lineup. Sa hinaharap, posible ring baguhin ng Mazda Philippines ang kasalukuyang CX-90 lineup. Isa sa mga maaaring mangyari ay ihinto ang mabagal na benta ng entry-level 8-seater CX-90. Sa ganitong paraan, maaaring itulak ng Mazda ang CX-90 sa mas premium na positioning. Maaaring gamitin bilang bagong base variant ang 6-seater CX-90 na may 3.3-liter M hybrid inline 6 na posibleng magkaroon ng presyo na nasa 3.9 million pesos. Samantala, maaaring idagdag ang CX-90 PHEV sa lineup sa presyong nasa 4.2 million pesos. Sa ganitong setup, magkakaroon ng mas malinaw na hierarchy ang Mazda sa kanilang malalaking SUV. Ang CX-80 ay maaring maging mas family-oriented at electrified option, habang ang CX-90 ay maaring manatiling mas premium at performance-focused. Paano naman ang Mazda CX-60 PHEV? Para naman sa Mazda CX-60, maaring mas ligtas para sa Mazda Philippines na ipagpatuloy muna ang pag-aalok nito gamit ang 3.3-liter inline-6 engine. Sa ibang market, available ang CX-60 na may gasoline at diesel versions ng 3.3-liter inline 6. Dahil dito, maaring hindi kailangang magkaroon agad ng regular stocked CX-60 PHEV sa Pilipinas. Sa halip, maaring mag-alok ang Mazda Philippines ng 2.5-liter PHEV CX-60 bilang indent order. Sa ganitong paraan, maaaring makakuha ng PHEV CX-60 ang mga customers na talagang interesado sa model na ito nang hindi kinakailangang maglaan ang Mazda ng malaking inventory. All this love in a cup. Bago tayo magpatuloy, nais muna kitang pasalamatan, Repa, kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pindutin niyang subscribe button, Repa. Pakiclick mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Paki-like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon. Maraming salamat, Repa. Alright! Ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Ang pagpasok ng Mazda PHEV sa Pilipinas ay isang malaking hakbang para sa brand. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga hybrid at fully electric vehicle na nagiging mas popular sa local market. Sa pagdagdag ng PHEV technology, magkakaroon ng mga consumer ng isa pang option na nasa pagitan ng conventional gasoline vehicle at fully electric vehicle. Ang malaking advantage ng PHEV ay maaari itong gamitin bilang electric vehicle para sa maiikling biyahe, habang mayroon pa ring gasoline engine para sa mahahabang biyahe. Para sa Pilipinas, maaaring maging praktikal ito dahil hindi pa pantay-pantay ang availability ng EV charging stations sa buong bansa. Sa madaling salita, maaaring magkaroon ng isang Mazda PHEV owner ng electric driving capability para sa araw-araw na paggamit, habang mayroon pa ring gasoline engine na maaaring gamitin kapag kailangan ng mas mahabang driving range. Hindi pa ibinubunyag ng Mazda Philippines kung alin sa CX-60 PHEV, CX-80 PHEV o CX-90 PHEV ang unang darating sa bansa. Ngunit isang bagay ang malinaw, papasok na ang Mazda Philippines sa plug-in hybrid segment. Sa pamamagitan ng 2.5-liter PHEV powertrain na may 327 horsepower, 500 Nm ng torque, 17.8 kWh battery at humigit kumulang 62 km na electric-only range, maaaring maging napaka-interesting ng magiging PHEV offering ng Mazda sa Philippine market. Sa tatlong posibleng kandidato, mukhang partikular na interesante ang CX-80 PHEV dahil sa 3-row configuration nito at sa positioning nitong isang premium ngunit family-oriented SUV. Ngayon, ang pinakamalaking tanong ay hindi na kung magdadala ba ang Mazda Philippines ng PHEV. Ang tanong na lamang ay, aling Mazda PHEV ang unang darating sa Pilipinas? Kailan ito ilulunsad? At magkano ang magiging presyo nito? For the gifted, triple shot for the pain. At dito na nagtatapos ang ating video, Repa. Muli, maraming salamat sa panonood. Laging tandaan, huwag po maging mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating paroroonan. Mga Repa, drive safe at ride safe everyone. Kita-kita tayo sa susunod na video. Alright! Oh yeah, 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 oh yeah. Hey
there what you're drinking. Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup, yeah, we go.